She may not like the content of my answer. But I am answering. Ako lang naman ang ginawang pagkakay. You have stolen the presidency! Not once, but twice! I am sorry. D-Fam! Alam nyo bang may mga politiko sa Pilipinas na nasangkot sa bilyon-bilyong pisong anomalya? Ay! May mga pasabog na expose, Senate hearing, at ilang umabot pa sa korte. Pero tandaan, ang mga babanggitin natin ay may mga alegasyon pala. Wala pang final conviction para sa karamihan. Let's go! So, ready na ba kayo? Yeah! Tara, silipin natin ang mga politiko na umani ng matitinding alegasyon ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Saan ka nag-aral? Mr. D. Criminal cases continue to pile up against controversial businesswoman Janet Lim Napoles. Una sa listahan ay si Janet Lim Napoles. Hindi siya elected official, pero siya ang sentro ng 10 billion pork barrel scam noong 2013. Di umano'y ginamit ang PDAF ng ilang senador para pondohan ang mga fake NGOs kapalit ang mga kickbacks. Wow! Si Gloria Macapagal Arroyo naman ay dating Pangulo ng Bansa na kinakasangkutan ng ilang kontrobersyal na issue. Una dyan, ang Hello Garci scandal kung saan di umano'y tumawag siya sa COMELEC official habang binibilang ang boto sa 2004 elections. Hello guys, ma'am. Nausap na kayo ni Abalos. Ma'am. Sunod naman ang fertilizer fund scam na nagkakahalaga ng 728 million pesos na umano'y ginamit sa kampanya imbis ipamahagi sa mga magsasaka. Nakulong siya noong 2011 para sa ibang kaso sa PCSO naman. In fact, Mr. Chairman, may dala na po kami. Kung gusto nilang makita ang ebidensya, ito po, dala namin. Pero, na-acquit ng Korte Suprema noong 2016. Kapal na mukha mo! Joseph Erap Estrada. Si Erap ay naging Pangulo din ng bansa, pero siya rin ang kauna-unahang presidente na na-convict sa kasong plunder. Noong 2001, matapos ang EDSA 2, sinampahan siya ng kasong 4 billion plunder mula sa Weteng Payola. Na-convict siya noong 2007 at sinintensyahan ng reklusyon perpetua. Pero, pinatawad agad ni Gloria Macapagal Arroyo sa pamamagitan ng executive pardon. Ano ba yan? I stand corrected, Mr. President. I apologize of my word. Bong Revilla. Siya ay outgoing senator at kinasuhan before dahil sa pagkakasangkot din sa PDAF scam. Ayon sa Ombudsman, tumanggap siya ng halos 224 million pesos na kickbacks. Kuy, kukulong kami sa now na. Kung gagawin man nila yon. Ang galing! Ang galing! Na-acquit siya sa kasong plunder noong 2018. Huwag niyo akong lukuhin! Pero inutos ng Sandigan Bayan na bayaran niya ang mahigit 124.5 million pesos sa civil damages. Jinggoy Estrada, anak ni Erap. Siya ay kabilang din sa mga akusado sa Napoles scam.
umano'y tumanggap siya ng 183 million pesos mula sa fake NGOs. Nakulong siya mula noong 2014 hanggang 2017. Oh my God! Wow! Ngayon, balik Senado siya habang hinaharap pa rin ang mga kaso. 1. Ponce Enrile. Parang dinosaur. Kahit nasa 90s na ang edad, ay kinasuhan pa ng plunder dahil sa umano'y 172 million pesos na PDAF funds na ipinasa sa bogus na NGOs. Nakulong siya noong 2014 pero pinayagang makapagpiyansa dahil sa katandaan at kalusugan. Ay nako! Sana all. Hindi mawawala si Imelda Marcos na hinatulan ng 7 counts of graft noong 2018. Ang kaso ay kaugnay ng paglipat ng pondo sa mga Swiss accounts habang siya ay nasa public office. Ang hatol, 6 to 11 years kada count. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakukulong dahil sa apela at sa kalusugan. No! God, please, no! 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 Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hindi makakatakas ang ating presidente sa mga alegasyon. Maraming issues ang nakadikit sa kanyang pangalan. Pero walang corruption conviction. Una ay ang unpaid estate tax na umaabot sa 203 billion pesos. Hindi pa raw ito bayad mula pa noong 1990s. Kasama rin siya sa pamilya Marcos na sangkot sa alleged ill-gotten wealth cases na umaabot sa 5 hanggang 10 bilyong dolyar ayon sa PCGG. May mga na-recover na, pero marami pa raw ang hindi pa natutuntun. At ang kanyang love team na si Sara Duterte. Si VP Sara ay naharap sa tanong ng taong bayan matapos mailabas ng COA na ginastos umano nito ang 125 million na confidential funds sa loob lamang ng 11 days. Ito ay nung siya ay DepEd Secretary. Bagamat hindi ito plunder case, maraming sektor ang nagtanong sa transparency at urgency ng nasabing paggamit ng pondo. T-Fam, interesting din isipin na sa kabila ng dami ng mga alegasyon, tila untouchable ang ilan sa kanila sa mata ng batas at mga mata ng tao. I am a Marcos loyalist, solid. Ang tambalang Marcos Duterte ay parehong may kinakaharap na issue pero nananatiling popular sa maraming Pilipino. What? Bro, what are you talking about, man? Tanong ngayon, justice system ba natin ang may problema o ang taong bayan? I-comment lang ang inyong opinion. At remember, lahat ng ito ay base sa public records at media investigations. Marami dito ay allegations, kaya kailangang antayin ang ipapataw ng batas. Kung gusto nyo ba ng ganitong klase ng impormasyon, mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto! Wow, wow, wow! Yeah! The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day! See you, D-Fam!